alleged destabilization plot against the Marcos administration. Your comment on this? Nababaduyan na ako sa mga chismis pa ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at kung maaari, ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ang pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain. Gutom ang Pilipino, hirap tayong lahat. Yun na nga. Ayan na nga ho ang tinatanong ng mga kababayan natin. Ano ba ang ginagawa ng Senado tungkol ho dyan? Tama naman yung sagot ni Senator Amy na wag naman kayo masyadong praning. Alam mo, Senator Amy, kasi Trillanes talaga. Mga praning. Hindi ko alam kung bakit praning si Senator Trillanes, ha? Ay, dating Senator. Kapitan Trillanes. Ay, di. Ewan ko kung mananalong barangay captain yun. Kagawad. Ay, di rin. Tanod Trillanes. Di kaya? Bigyan nyo naman ng konting katungkulan yung mama. Si Tanod Trillanes. Hindi ko sure kung kung anong nasa isip ni Tanod Trillanes. Pati pulis dinamay. Oh, ayan tuloy, kinontra na siya na ng kamera, ng kapulisan. Ngayon naman, si Senator Amy. Diba? Sabi nito isa, grabe naman. Paano matanod duwag siya? Gago! Grabe naman kayo, wag ganun. Oh. Hindi, kaya nga alam nyo, Senator Amy, tama ka sa sagot mo na wag naman tayong wag na tayong mapraning. Siguro maganda, Senator Amy, yung mga bagay-bagay ayusin nyo dyan sa Senado, yung pagkain. Kasi yung inflation, sa Mendang, salamat po. Itong mga taga-Amerika lang, parang walang inflation eh. Taga-Japan eh. Panay ang pakulay eh. Parang walang inflation sa kanila eh, no? Sa atin, grabe yung inflation, tumaas na naman po eh. Yun dapat ang focus ng gobyerno ngayon eh. Hindi kung saan-saan eh. Ating bigas na nasa 60 piso kada kilo ay hindi makatarungan. Thank you, ma'am. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong nakikitang katibayan, kundi ang kapraningan ng mga tao. Pero you don't see them doing that, yung destabilization. Grabe yung tanong ha. Ang tanong sa kanya, sa tingin mo ba may destabilization? Sagot niya, wala. Napapraning lang mga tao. Siyempre, yung media kailangan pumitik ng konti. Sa tingin nyo, hindi ginagawa ng mga mga nagpapalabas ng mga maisog na yan, mga pideya na yan. Sabi niya, eto, sagot ni Amy, Senator Amy. Is there any proof? Provide the proof and then let's have a look at it. Oh. Yun, buti pa. Is there any proof? Ha? Is there any proof? Yun ang tanong dyan. Is there any proof na merong destabilization ginagawa ang mga Duterte? Is there any proof? Doon sa ibang, di ako makapagsalita doon sa iba. Ayoko magsalita tungkol doon sa iba. Pero pagdating mo sa mga Duterte, meron ba? Laging bukang bibig ni Pangulong Duterte yan eh. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya. Basta siya, pinupuna lang niya yung mga mali. Ayaw nga niyang tawagin siyang oposisyon eh. Tinanong siya dyan, di ba? Basta siya, bilang Pilipino, nagsasalita ng mga nakikita niyang hindi tama. Yun lang yun eh. Yung iba dyan, napapraning na. Meron tuloy tanong dito. Sabi ni H. Lisa, pwede magtanong sino mas matanda, si Amy or si Lam? Ask lang po. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Sa sagot mo. Ay, isa lang ang sagot ko sa tanong mo. Alam mo kung ano? Ha? Saan ba? Sa mukha o sa edad? Di ako sure eh. Gago! Hindi tayo sure eh. Bale, kasi kung sa itsura, ewan ko ako magsalita. Hindi ako makakomment para... Gago! Kasi merong isa doon di na gumagalaw eh. Ay, hindi ko na alam eh kung ano ba talaga. Di ba? Hindi natin sure eh. Ito si si Bastik kakaiba rin ano. Ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Hindi, alam mo
malalim yung sinabi ni Basti na yun eh. Yung, ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Kasi iba literal lang na ininterpret yun. Kasi ganito, si pangalan na to, si First Lady, ganito itsura. Hindi uso, ganun. Hindi naaayon sa panahon. Sabi niya, yun yung mga sinasabi ng iba. Pero sa totoo lang, malalim yun. Malalim yung sinasabi ni Basti. Dito, pinakikita lang niya kung ano na ang meron ng forma ang Pilipinas ngayon. Kung dati, di ba, na ang itsura ng Pilipinas, ang mga Duterte, yung, alam mo na, yung alam ang nararamdaman, yung simpleng mamamayan. Ganon, ika nga. Simpleng mga tao. Yung nasa airport, kumakain, nasa table, hindi doon sa lounge. Alam mo yun, ganon eh. Diba? Ngayon, parang sinasabi niya, iba na. Iba na ang antas ng mga gobyerno ngayon. Yun yung malalim na interpretasyon. Diba? Yun, hindi lang yung sa itsura. Kasi baka sabihin ng iba dyan, lalo na yung mga bangag vloggers. Baka sabihin naman nila, grabe naman yan. Ad hominem naman yan si Baste. Hindi ad hominem po yun. Ang sinasabi niya, yung dating simple na gobyerno, ngayon iba na. Kasi nga, kita mo naman yung pagiging syala ni Madam dun. Madam Liza eh. Yeah. Ibig sabihin, ganun na itsura ng gobyerno natin ngayon. Malalim yun. Huwag naman kagad simpleng lang. Bisaya kasi, ang salta ni Baste, hindi maintindihan. Actually, hindi ko nga naintindihan yun eh. Pero alam nyo ba, nanonood kami dun sa SMNI habang kumakain ng sobrang sarap na pagkain. Grabe itong SMNI, sarap-sarap na mga handa nilang pagkain. I appreciate it, mga taga-SMNI, ha. Sa totoo lang, kung wala niyan, di na ako punta. Sabi nga, stomach is the way in man's heart. Di ba? May mga ganun-ganun eh. Gago! Kaya dapat kayo mga kababaihan, magaling kayo magluto. Kasi may ganun eh. Di totoo naman. Salamat SMNI sa pagpapakain nyo sa amin. Kahit wala po kami sahod. Uy grabe kayo Martir ang banateros. Walang allowance, walang sahod. Pagkain lang ang kapalit. Kasi nga, dahil sa puso. Ganun. Ganun po ang siste. And anyway, sinasabi lang natin yan. Kasi alam naman natin, sasabihin na naman ng mga bangag vloggers, ad hominem si Baste. Hindi ad hominem yun. Malalim ang dahilan nun. Nung sinasabi niya lang ganun. Hindi lang yun sa itsura. Yung form of government or the kind of people governing the government. Yun. Malalim mo yun. Wag mo tayong bida-bida dyan, ito. Pakinggan natin itong ano na mangyayari sa PDEA leaks. Kasi yan yung mga tanong ng iba dyan eh. Kasi sigurado ako ending nito. Alam ko yung in-expect nung iba eh. Ending na naman nito, gusto nilang makulong si Marcos. Or gusto nilang si Bato kundinahin si Marcos. Ganyan ang ending niyan eh. Trap ito kay Bato. Itong PDEA leaks na ako ito lang. Sana matuwa na tayo at least diniscuss sa kanyang hearing, di ba? Kasi kita nyo naman yung mga sinasabi ng iba diyan, na ibang senador, di ba? Kesyo parang namumuliti ka na. Ganun ang sinasabi. Sino ba to? Yung presidente nila? Si Senator Zubiri, di ba? Kaya nga matuwa na tayo kasi mahirap tong ginagawa ni Bato. Siya yung committee niya ito na alam naman natin talagang tatamaan ng presidente dito. And yet, nanindigan. Pero doon lang tayo sa aayon sa batas. Mahirap kasi yung iba dyan gusto beyond sa batas. Ang batas hearing ito, pagdinig lang ito. Hindi naman ito korte.